Hindi na nga si LeBron James ang mas priority ng Lakers ngayon, kundi si Luka na. Dahil nga sa nangyari nakaraan sa isang blockbuster trade between Luka and Anthony Davis, walang heads up doon si LeBron James. Akala ng lahat ay alam yun ni LeBron pero hindi pala. At si Luka na rin ngayon ang binibigyan ng advance notice ng Lakers at hindi na din si LeBron James. Mas pinili ng Lakers ngayon ang future nila kay Luka kesa sa kanya, na alam naman natin na malapit na rin siyang magretiro. Peligro din ang kalagayan ni Bronny James kung nagkataon, at maraming mga team na rin ang gustong kumuha kay LBJ. Tara at pag-usapan natin ang mga pwedeng mangyari kay LeBron James, at kung baller fanatics ka, like and subscribe ka naman para lagi kang updated sa basketball. Mas iniisip ng Lakers ngayon ang kanilang magiging future, lalo na bago na ang owner nito. Binenta nga nakaraan ng The Bass family ang Lakers kay Mark Walter sa halagang 10 billion. At nag-dinner nga nakaraan ng general manager ng Lakers na si Rob Pelinka at ang coach ng Lakers na si JJ Redick at si Luka. Pero hindi nila kasama si LeBron. Mas marami pang alam si Luka ngayon kung ano ang nangyayari sa mga contract extensions hanggang sa operation ng front office. Ang tanong, mag-i-stay pa ba si LeBron sa Lakers o lilipat na siya ng ibang team? Marami na ang team ang kumukontak kay Rich Paul ngayon para kay LeBron. Isa na dito ang Mavericks, Clippers, Cavaliers at ang Golden State Warriors. May contract si LeBron sa Lakers this season sa halagang 52 million para isang season lamang. Ibig sabihin, hindi na talaga siya priority ng Lakers at kasalukuyan siyang no trade clause situation. Ang ibig sabihin nito ay hindi siya pwede basta umalis at hindi rin siya pwede basta i-trade ng Lakers. Ang NTC o no trade clause ay binibigay ito sa mga players para sa kanilang protection at hindi sila pwede basta i-trade. Pwede ka lang makakuha nito kapag 4 years ka na sa team or 8 years ka na sa NBA kung pagbibigyan ka nila. Kasalukuyan na merong NTC lang ngayon ay si LeBron James, Bradley Beal, and Jackson Hayes. Kung gustong lumipat ni LeBron sa ibang team, kailangan mag-request siya sa management. Kailangan ng player at management ay merong agreement sa decision nila. Pwede ring buyout situation na tapusin na advance ang contract ni LeBron sa Lakers. At ang kagandahan naman ng NTC, hindi ka lang basta itatapon sa kahit sino mang team without your approval. Or kung hindi sila magkasundo, ang tanging option lamang ni LeBron para umalis sa Lakers ay next season na. Dahil free agent na siya sa 2026. Pero dahil sa nakikita natin na hindi na siya priority, malamang sa malamang pwede gawin ito ni LeBron. Alam naman natin ang pride and guts ng player na to. Sa mga nakaraang team niya ay talagang parang siya ang owner at siya rin ang nagde-decide kung anong pwedeng mangging future ng team sa kanya. Pero ngayon ay iba na. Kung aalis man si LeBron sa Lakers, siguradong madadamay na rin ang future ng kanyang anak na si Bronny James. Sabi nga nila kaya nandyan daw si Bronny James sa NBA, lalong-lalo na sa Lakers ay dahil lamang sa kanyang tatay. Maraming mga teams na ang lumalapit ngayon sa agent ni LeBron na si Rich Paul. Wala pang balita kung ano ang pwedeng mangyari kay LeBron. If sakali na aalis siya sa Lakers, saan kaya ang kanyang final destination? Makukuha pa ba niya kaya ang kanyang pang-5 ring? Nabanggit ko nga kanina, 4 na team ang kumokontak sa kanya. Siyempre dahil malapit na din mag-retire, pipili yan ng team na mas malaki ang chance na makuha niya ang kanyang pang-5 championship. Kung lilipat si LeBron ngayon, saan kaya siya fit sa ibang team? Sa Clippers ba para mag-team up sila ni Harden at Kawhi Leonard? Or magkakaroon sila ng reunion sa kanyang old teammate sa Dallas Mavericks with Anthony Davis and Kyrie Irving? Or babalik na siya sa kanyang homeland na Cleveland Cavaliers? Nakaraan nga ang daming cryptic post sa social media na nasa Cleveland siya nagtitraining. At ang sabi naman niya ay maralas daw siya roon. If sa Cavaliers pupunta si LeBron, welcome na welcome nga siya dito. Perfect na rin naman ang rosters ng Cavaliers at kung dadagdag siya dito, mas malaki ang chance na makuha niya ang pang-5 ring niya. Ito rin ang pinakahihintay ng lahat, ang Golden State Warriors. Sila pa lang din ang walang move ngayong season. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa kanila. Malapit-lapit na rin ang retirement ng kanyang rival this decade na si Stephen Curry. Si Curry lang naman ang pumigil sa mga ilang kampyonato ni LeBron, kaya kung bakit ngayon ay 4 pa lang din ang kanyang championship. Kung mangyayari ito, maraming mga fans ang matutuwa at marami din naman ang magkakaroon ng bagong kaibigan. Alam naman
naman natin ang fans ng dalawang legend na to ay laging nagbabangayan. Nakita naman natin ang team up nilang dalawa nung sa Team USA mas lalo silang naging close ni Curry. Palagay mo, pwede kayang mangyari ito? For you, what's next for LeBron James? Paki-comment naman sa baba ang opinion mo. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. God bless.